Okay mga kababayan, eto po mga kababayan, talakayin po natin to, napakaganda po neto. Gusto ko po talakayin kasi ng buo to, marami akong expose. Eto na po, total sinabi na ni Sandro Marcos at pinatunayan na po ni Auntie Claire at ni BBM na totoo yung sinabi ni Sandro Marcos. May kukwento po ako sa inyo. Panoorin po natin to at pakinggan muna. Wala pang asawa, wala pang anak, etc. No? So naiiba yan eh. No? Anong hinahanap mo sa isang babae? Wow! Wow! Boom! Am I in the wrong show? Yeah, sige nga, sige nga. Yeah, Boy, abunda grabe. ba yan? No? Akala ko, parang ano to. Parang boy, abunda eh. May pagka-boy-abunda. Oprah Winfrey, ano. I'm in the wrong show. Marami naghihintay dyan. Yan, sige nga, sige nga. Gawa na kayo ng checklist, mga manonood. Isang tao na hindi kita nila sa akin ay presidential son. Yeah. Kundi, Sa'yo, mahalaga yun. kundi, Important, yeah. Sandro. Alam mo, makikita nyo po makikita nyo po dito na may tamang breeding. Ganyan po kasi sa isang tao na may tamang breeding. Kung sila Bastian, putangin na niya, putangin na mo. Ganyan po. Alam niyo po yon, wala kasing pamilya sila Baste. Laking sanggano. Ha? Kaya tinatadyakan lang nila si Digong. Si Sandro po, maririnig niyo po dito. With manners and right conduct. Di ba? Yan po ang mapagmamalaki natin sa mga Marcos na palaki. May breeding po, ika nga. Putik, isalpak mo dyan, si Baste. May shabu ba kayo dyan? Shabu! Aray ko. Tignan mo, biro mo anong inaano mo sa isang babae? Yung hindi nila makikita ako ay isang presidential son, di ba? Napaka-humble. Kasi siyempre nga naman po, pag presidential son ka, makikita, putik, anak ng presidente. Putik, yung anak sa bahay nyo nga lang eh. Pag may pinakilala sa inyo yung anak nyo na, anak po ako ng pulis. Upo, mapaganon ka na eh. Anak pa kaya ng presidente. Diba? Very, very Simple lang important. yun. And I don't really think about the fact that, anak ako ng Pangulo. I mean, of course, it's unavoidable, pero as much as possible, I enjoy living a normal life. Yan ang hindi kayang i-PR. Oo. Yung mga ganyan klase sagot. Ika nga ni Karen Carpenter. Pinaringgan mo. For what I am. For simply being me. Nak. Yeah, don't love me for what PR talaga. PR talaga. Yeah. You got to love me. Easy. Ito ko, may mga comments from our I'm very 11,000 live viewers. Babasahin ko. May 5 tayong comments dito. Here we go. From Romel, code daw ba ang nag-promote ng anti-fake news bill? From RB, thank you sa lahat ng tulong nyo sa Ilocos Norte. From Anita, sabi niya, hi Sandro, pogi mo. Okay, nagpa-fan. Anita yan sa... Bakit sa amin? Di ba sinasabi? From Leslie, okay pala si Sandro, nakakatuwa, so matured and decent. And then from Volvo... Alam nyo, ito po nakakatuwa dito, mga kababayan. Kasi nga po, si Sandro hindi po nagpapa-interview. Ngayon po, buti naman po, nagpa-interview na sila. Kasi yan po yung hinahanap ng ating mga taong bayan eh. Yan po ang hinahanap ng ating mga taong bayan, yung interview. Ito pong interview sa mga, kay Sandro, si BBM din, bihira, di ba? Kasi mga serious type na mga tao. Okay, diretso natin. Sabi, next senator tapos president. Nako. Yung mga ganun ba? Unang comment. No. Parang PR mo sa... Ikaw ang boying sa kiyang. First comment. Alam mo, to tell you the truth, I didn't even want to be Majo. I never wanted to be Majo. You can ask any single congressman that was with me in the 19th Congress. Lahat na nagsabi sa akin, mag-Majo ka, I really did not. Ayan. I did not want it. Okay, tamo, ayaw niya pala talaga maging majority floor leader. Ayaw niya. Di ba? Diretso. Nagtrabaho yan eh. What made you decide? I think sa aking isip, the latter part of the presidency, the last 3 years. The second half. The second half is kailangan talaga niya ng tulong, and I think it was All hands on deck. all hands on deck. And I think it was my way of doing my part para makipagtulong sa Pangulo and of course sa Kongreso, just to make sure that the House was as stable as possible. Absolutely. Did I want it? Absolutely not. Yeah. Especially this. Doon ako pupunta na. Yung kailangan ng tulong ng Pangulo. Siyempre, kailangan niyang tulungan ng kanyang tatay na binabanatan palagi ng mga demonyo. Diba? Kasi, siguro naisip ni Sandro po, mga kababayan, ito pong tatay na to, demonyo po talaga, diba? Dinidemonyo nila,
si BBM, aba, yung tatay ko, nadidemonyo talaga ng mga hayop na to, napakawalang yae. Sindikato po yung pamilya eh. Sindikato po, Sanggano, ang dating administrasyon. Kaya sanay silang gumawa ng, sanay po silang gumawa ng kawalangyaan. Kaya shoutout kay Kong Sandro Marcos na napagdesisyonan niya na siya ay magkaroon ng kapangyarihan o pwesto dyan sa Kongreso para matulungan po ang ating Pangulo. Diretso. Presidential son ka, your majority leader. Anong kailangan bang tulong ng Pangulo naman sa mamamayan bukod sa mga politiko? Oof. Well, I think, alam mo, nasa panahon tayo ngayon, but we shouldn't be asking of the people. The people should be asking of us. Wow, if only. Wow! Palakpakan! Diba? People should be asking of us. Diba? Napakalaman po nun. Anong ibig sabihin nun? Ano po ba? Hindi ko rin alam. Aray ko. Ulitin natin. We shouldn't be asking of the people. The people We shouldn't. Hindi po tayo dapat, asking of the people. Tinatanong ang taong bayan. should be asking of us. But people should be asking of us. Dapat tayo ang... Ipaliwanag nyo nga. Aray ko. Hindi, ibig ko po sabihin, ibig ko po sabihin ni Sandro Marcos po dito na dapat po maging maging isang politiko na role model, 'di ba? Tama, alam ko nga. Dapat sabi ni Marcelina, dapat ang taong bayan ang nagtatanong. Yun nga. Hindi, may mas malaliman po natin. Dapat maging role model po tayo na isang politiko. Na kapag isa kang role model na isang politiko, yung mga tao mismo po, yung mga tao po mismo po, ang maghahanap sa'yo. Maghahanap sapagkat sila ay nagtitiwala, sila ay may pag-asang nakikita, mabanggit lang ang pangalan mo. Yun po yun eh. Yun po ang gustong ipaliwanag ni Sandro. At yan po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo mga babayan, kung pwede lang talagang extend si Pangulong Bongbong Marcos, napakasaya po eh. Napakasaya po. Kasi, unti-unti na pong nakikita natin ang future. The future is, yung future ay malapit na pong maabot. Alam niyo po yon na yung future ng Pilipinas na maging garantisadong maipagmamalaki ng bawat isa sa atin. Okay? Diba? Tama rin si Hey. Hindi ang politiko ang humingi kundi dapat ang taong bayan. Tama po yun. Kasi po madalas po ang politiko po, ang ano ng politiko, humingi, ang ano ng politiko, mambola, hindi. Kailangan po katayong taong bayan. Taong bayan mismo ang nasasatisfy. Parang Vico Soto, ayan po. Ayan, Sandro Marcos sa Ilocos, di ba? Diretso muna natin. Wow, if only. And, If you know, only, sana dumami balayo mo. dumating tayo sa punto na we have, kailangan ipakita natin sa taong bayan na nagtatrabaho talaga tayo. Yes! It's not just the administration, that's Congress, that's the Senate. Katulad sa sinabi ni Sec, all hands on deck dapat. And you know, sa daming pinagdaanan natin ngayon, sa gera sa Middle East, economic growth not being as high as it should be, hindi naman tayo sa taong bayan nakatingin. Dapat sa pamahalaan ang nakatingin ang taong bayan. Yan. Wow, imagine.
A public servant who actually says that it's the public servants who should do the serving. Correct. What a novel idea. Wow. Pero ulitin mo nga second tanong mo para sa ating Hindi, mahaba eh. Mahaba. Papaulit mo. Sige, yung Oo. concise na lang. Pero yung pala, Sa summary, lahat ng unprecedented. napaka-unprecedented ng ating mga problema. No? Ano yung unprecedented response na nakikita mo? Or at least the elements of that, of such. No? Hindi kasi pwede rito yung business as usual. I agree. Yeah. I agree. And I think, to answer your question, I think, given nasa huling 2 taon na tayo sa administrasyon, I think it's, and nakikita naman natin na ginagawa na, but I think, it's high time, which is being done now, that, the government starts being a bit more heavy-handed with what they're doing. Wow. And I'm thankful to say na nakikita naman natin ginagawa na nila yun. And I really, aside of course from the hard work of the cabinet, pero ES Ralph has really been, a godsend. And hindi nyo lang nakikita ang ginagawa niya sa behind the scenes, pero napakalaking tulong nandun siya. Kaya sa siguro, Pangulo. kaya siguro yung nahali trap. Siya yung linchpin. Oo, madami na nga sa listahan. Nakita ko. nakita ko nga eh. Alam mo, nung lumabas. Natin mo nga yung pangalan ni Ali Herman. Dami na kaya siguro tinataniman ng ano eh. Hindi ko na lang banggitin kung sino, pero alam mo nung lumabas yung pangalan ng mga senador, may nagbanggit sa akin sa group chat nila. May nag-text, bakit hindi ako sinama dito? May nagtatanong, bakit wala ako sa listahan? Baka ibang honey yung gusto nila. Ibang honey yung gusto nila. Easy. Oy, honey, Uy, grabe yung itsura ngayon nung isang honey. Maya talakayin natin. Mukhang addict na isang honey, stress yata. Buhay si Pablo. Easy. No, pero yeah. Wala naman ako naisip pahiwating sa tagig. Yeah. Wala talaga wala. Their jobs are in danger. Sloping projects lang. Yeah, sloping. But the president was very intentional during his SONA to talk about electricity and the energy situation, and immediately after nag-file kayo ng bill addressing that, no? So is this what we can expect to see? Yeah, I mean, there maraming mga tax relief bills na Yes. binanggit ni Pangulo sa kanyang SONA, so we have to prioritize that. Yung systems laws, napakalaking laws, bagay yan. yeah. Sariling kuryente. Yeah, sariling kuryente, pero I think yung talagang bentang-benta nung SONA ay yung systems laws. So Yes, we really have to work as quickly as possible para manigurado na maipasa na natin yan. I think nasa committee na ngayon. And it's going to be a lot of marami kang, I guess, mababangga Hurdles, sa private sector. For sure, yes. Alam na Marami natin yan. magkakaroon ng pushback. So we have to find a dialogue with them. Pero kailangan talaga. Alam na natin yun. Yeah. In fact, Banggit mo kanina, Madjo, dapat yung gobyerno mas maging heavy-handed. Baka hindi nila maunawaan kung Yun, ibig sabihin sige. nun, no? Dahil ang dami kasi nagpa-fall sa cracks eh. Medyo galit na nga si Ombudsman eh. Meron mo, Sandigan Bayan Justice, binigyan ng bail, yung isang non-bailable offense. Meron kang 4 na Marines na nag-rescind ng kanilang testimony, di ba? Tapos, meron kang National Wage Board, binago ng Regional Trial Court. Yung minimum increase sa wages ng mga kwan, nalit na nga, staggered pa, binawi pa. Hindi pwedeng gawin ng RTC yun. So, parang ang ng mga tao, what's happening? A lot of things are falling in the cracks. I think structural and systemic ang problema na yan. Right, perfect. And hindi naman yan exclusive sa administrasyon ito. Matagal na yan nangyayari. And without trying to get myself into trouble, I think pabayaan ko na lang ang judiciary and those involved para magkomento. Yes. Kami na lang magpapadisbar sa kanila. easy. Ang naging usap-usapin, hindi balita na bad news. Yes. Isang good news is Alex Ayala. Again, she's grabe talaga siya. I mean, she's amazing in everything she's doing, and she carries herself so well. She answers the questions so well. very cool. At saka ang pinakamalaking bagay para sa akin, lagi niya pinagmamalaki na Pinay siya. Every Shoutout Alex Ayala, nanalo na naman po nag-champion. Ewan ko, wala tayong masabi talaga dyan. At yun nga, tama si Kong Sandro, si Madjo, na totoo po mga kababayan, na nakakatuwa po si Alex na saan man siya dako pumunta, na pinagmamalaki niya po na siya'y Pilipino. Yun po yun eh. Yun po ang maganda po doon. Talagang ina-uplift niya yung spirit ng ating mga kababayan. At bukod doon, nagbibigay po siya ng inspirasyon dito po sa ating mga kababayan.
Every tournament na kapag sa interview lagi niya sinasabi or lagi niya pinagmamalaki na ang kanyang pagiging Filipina. So Yes. you know it's great what Tama. she's doing, and you know it's such an honor to be able to witness her success. Oh, dream girl si And Alex. we wish her all the best, Yeah. and you know, hope that she continues to keep on winning. She just won, I think, today. Correct. Nanalo na naman siya. Yes. Have you personally met her? Joe? No, I have not. But she, you know, she lives in the same building as one of my best friends, and ang binanggit sa akin is that she's always practicing, she's always sure. working out, she's I'm always sure. training. I'm sure. Sobrang discipline talaga. Yeah. Siya ba yung tipo ng babae na pwede mong yayahin magkape? I don't want to take away from Correct. wag natin dalhin dun. I think we just have to focus on her success, and Tama naman. you know, ang kanyang ginagawa ngayon, and everything that she's Bringing pride. Siya yung Yeah, totoong, bringing pride to the Philippines. totoong unity team. Ika nga. Easy. Pero binibigyan Parang Manny Pacquiao 2.0. Parang Manny Pacquiao 2.0. Yeah. Kaya lang wala pang goal. Totoo yan, totoo. Ano kaya, ilang taon na ba si Alex? Ligawan mo na yan, kung Sandro. Ay, hindi, baka bata pa eh. No? Pacquiao, ano? Pero hindi pa tapos si Pap, ha? Napansin niyo ba sa Pilipinas, ang mga sports heroes natin, mga sports heroes ginagawa ng mall? Ano? Tinan mo si Muhammad Ali, naging Ali Mall. Ali Mall. Oh, si Alex, Juan Iyala. Ayun. Pero wala ka kapatid. Okay. Grabe yung Tito Joe. Tuloy na. Sige na. Pero tanong ko kay Madjo, kayo ba naniniwala kayo sa surveys? Yan. Survey guy. Lalo na Okta. Lalo na offer. Alam mo, it's funny that you say that, di ba? Kasi kapag mataas sa survey ang inyong sinusuporta, sinasabi mo, totoo yun. Pero kapag mababa ang inyong mga nimutan, hindi, fake. Fake yan, bayaran. Yan. So, you know, Natumpok mo ba ito? the numbers don't lie, and then you have to take it as it is. I always think surveys are, again, a snapshot of the sentiment of the people at any given time. But I always take it as instructions as to what needs to be done. Yes. It's always, you know, a guideline as to what the priorities are. Or strategies. Tama yun. Exactly. Tama yun. Ako, ayoko na maniwala sa survey, mga karayume. Ayoko na maniwala sa survey. Pambobo lang yan eh. Diba? Pambobo lang yan eh. And well done surveys, ha? We're qualifying that. Credible survey. Credible. Some surveys are more equal than others, no? Yes. Some And, survey it better. and, In Congress, they can make what surveys do you particularly are focused at in doing laws, in mga ganyang klase mga batas? Anong gusto mong malaman ba sa mga tanong sa Pilipinas sa tao sa surveys na ngayon? Well, thankfully, nagpapasalamat kami na the numbers of Congress over the last few months medyo umaangat na. Under the leadership of Speaker Boji D, nagpapasalamat kami sa kanya. And, you know, I think for us, trabaho lang. I mean, we just have to show that we are working. And at the end of the day, gut issues talaga lagi na correct. Very true. How can Congress help the Juan de la Cruz? You know, and it's that's what we have to focus on, and that's why sa Sona ni Pangulo, I dare to say, if I were to be a political analyst like Sec Ronald, it's Please the not most, like Sec Ronald. I think the most populist Sona that he's ever done. Dahil sa dami nating pinagdadaanan ngayon, that's really what you need, relief, economic relief. Yes, sir. So dun talaga kami nakatutok. Yes, sir. Yes, sir. Yan, ang sarap-sarap nun sa buhay natin. Oh, gusto mo na bang yung, sorry. yung isa kasing sitwasyon ngayon na again, unprecedented. Nanalo yung unity with Yan na. numbers na unprecedented. Ito yung first time na ganyang kalaki yung nakuha ang boto. Absolutely. No? Dito. Pero at the same time, ang bilis maghiwalay. Ang bilis mabiyak. No? Napaka-historic, napaka-unprecedented ng victory, pero napaka-unprecedented din nung bilis. Alam mo, ito po yung kinaabangan. 21 pa lang si Alex. O, bata pa, no? Bata. Tsaka yung survey, ang survey po kasi, kailangan paborihan sa nagpa-survey. Diba? Pag hindi paborihan sa nagpa-survey, patay na. Magagalit yun. Nag-away. Nung nangyayari yan, anong Yan. nararamdaman Yun. mo, Madjo? No? Dahil marami ng panahon o pagkakataon na naipaliwanag ni Presidente yung kanyang Saloobin. saloobin Yan na. dito sa nangyari. No? Pero hindi pa natatanong sa iyo kung ano ba yung palmo nun, naramdaman mo nung nangyayari yan. Ay, obviously nakakalungkot. Hindi lang dahil nagkahiwalay yung unity team, pero because of what came after that. And that's yung
gulo sa politika. Totoo. Lagi ko naman sinasabi, kapag may gulo sa politika, nababawasan ka ng oras para magtrabaho. Yan. And nakikita naman talaga natin yun. And it's sad and nalulungkot talaga ako. Pero You move on. we have to do it. We have to do it. And alam mo, marami talagang baka papagalitan ako. Yan. If I say Sakto ka dyan, nakatingin sa'yo. this. May dalang Marami talagang, it was a part of me, kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang, it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kwento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad. Say, andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang doon. And then, Tandaan nyo 2 oras pinaghintay si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ano po ginante? Anong ginante ni BBM? Habang buhay, naghihintay ang mga Duterte kay Digong. Diba? Kaya mahirap po paghintayin si BBM dahil ang kapalit niyan, tingnan mo si Digong, habang buhay hihintayin nila Sara, nila Baste, nila Hanilet, nila Kitty, nila Pulong. Si Digong, habang buhay naghihintay. Ang hirap, di ba? Okay? 2 oras mo ko pinaghintay, ikaw habang buhay. Sa pool. nakaharap kami. I'm never gonna forget. Nandun kami sa presidential guest house, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabanat pa ngayon presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But At tandaan niyo yun, binabanatan pa si BBM nun. Binabanatan. Binabanatan. Oh, binabanatan pa si BBM nun. Kasi ang gusto po talaga, si Bongo. Si Bongo po ang gusto ni Digong na magpresidente. Yan po ang katotohanan. Wala silang amor kay BBM. Wala silang amor. Si Bongo. Eto naman si Bongo, galit na galit naman sila Sara. Bakit daw si Bongo? Kita nyo? Nagdudugtong na po lahat ng kwento. Nagdudugtong na. Diretso natin. hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was Ang sinasabi, sino? Miguel Dea. Bongo. Miguel Dea, Bongo, either Jing Paras o Alvarez. Ayan mga humarap. Either yan. Yan. Pero si Bongo ang sigurado. Si Bongo ang sigurado. Kaya si Bongo tatay-tahimik eh. Hindi ka makapalag kay BBM, hayop ka, no? Tatapusin ka talaga, boy. one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. And sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. I can imagine that. Kita nyo? Yan po yung ayan po ang galawang Duterte. Ganyan po. Gusto nila controlled. Gusto nila controlled sa buhatan. Ganyan po. Kasi nga, nararamdaman po nila eh. Nararamdaman nila. Kaya yung nangyayari natin sa atin ngayon na naglilinis tayo at nalinis na nga, di ba? Tingnan nyo yung nangyari ngayon, nalinis. Dire-diretso ang pagbibigay ng hustisya. Kasi gusto nila, controlled pa rin nila. Katulad ng unang panahon ng mga taon ng Pangulong Bongbong Marcos. Nandyan sila na pwesto, pinagtiwalaan sila ng Pangulo. Ano nangyari?
binalasuba si Pangulo. Isa na dyan, si Vic Rodriguez. Ayan. Oh. May mga naitanim pa rin si Digong na mga alipores niya. In the later part, nadiskubre. Oh. Yan, oh. Saying, And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. So that's there was Kaya you were there was a lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away. I suppose. yes. So PRTV at least. Oh, yan po kasi, ang istorya po niya, mga kababayan, mga karayuma. Ayan nga po, yung kinukwento namin sa inyo palagi na eto pong si Digong po ay talagang ganyan po siya lumaro. Gusto niya po controlled niya ang pwesto. Kaya gusto niya magkaroon pa rin siya ng posisyon. Patay gutom nga po eh. Patay gutom sa kapangyarihan. Eh na nga po. Eh di nagtalo-talo na nun. Si Bongo hinarap ni Sara Duterte. Pagharap ni Sara Duterte, nataranta si Digong dahil si Digong po hindi siya makapag-decide, hindi siya makapalag kay Sara Duterte. So nag-twist 'yon. Eh eto naman ang problema, eto naman po, si Sara Duterte naman ayaw dalhin ng Kongreso. Ayaw nang dalhin ng Kongreso si Sara Duterte kasi nga alam nila bobo talaga si Sara magnanakaw. Ang dami pong red flag ni Sara as mayor. Ang dami pong red flag ni Sara as mayor. Ang dami pong katiwalian ni Sara as mayor. Ang dami po talagang paliso-paliso ni Sara. Doon pa yan sa Davao. Walang pakialam yan. Walang ginawa yan kundi magpasarap ng buhay, mag-travel. Ganun lang ginagawa niya sa Davao. Walang gustong sumuporta. Tinanong yung Kongreso, susuportahan mo ba? Ha? Eh, si Cayetano, inutusan yan eh. Walang gustong sumuporta kay Sara Duterte. Walang gustong sumuporta. So, si Bongo na tsugi, umiiyak-iyak. Wala. Hindi siya nagsenador na lang. Tapos si Sara, hindi pwede maging presidente kasi wala akong gusto sumuporta. Walang hatak, ika nga. Anong ginawa nila? Nakiusap si Sara. May video yun ha. May video po yun. Oh, papakita ko lang sa inyo. Teka lang. Saan ba yung video ko nun? TikTok. Ito, oh. May video yun eh. Asa na ba yun? Kailangan may video tayo para hindi tayo... Ito. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Oh, ayan po, dumating na. Yan nga. Sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Kasi walang wala pong kumakagat sa kanya. Wala pong kumakagat. Wala. Sa Kongreso, walang sumusuporta. Oh, tanging si Cayetano lang po ang sumuporta dyan. Si Cayetano tsaka may ibang senador na binigyan siya ng pondo. Siyempre, automatic yung malaki kinita ni Cayetano sa SEA Games tsaka sa flood control eh. Aray ko. Ulit. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Di ba? Ayan nakiusap siya kay BBM. Dahil alam nila si BBM malakas, naglabasan na lahat ng loyalista. Naglabasan na po ang mga malalaking tao na gusto sumuporta uli sa isang Marcos. Naglabasan uli. Kaya yun ang nangyari. Ayan na nga, na-elect na si BBM at hindi inaasahan ni BBM. Hindi po inaasahan ni BBM sa first 6 months ni BBM. Nagulat ang Pangulo. First 6 months. Biro mo, gusto po nilang tanggalin si BBM.
Biro mo per 6 months po, gusto nilang tanggalin si BBM. Papadaanin po nila sa girlfriend ni Bato na Comelec. Papadaanin nila. Papailan nila ng tax. Papailan nila ng violation sa tax si BBM. Nalaman ng Pangulo yun. Nalaman po ng Pangulo yun. Papailan nila ng tax. Yan po. Tapos sumunod nun, hindi nagtagumpay. Yun na nga yung kinukwento ni Mike Cervera na ginamit itong mga vlogger, ginamit ang ibang media para palabasin na addict naman si BBM. Sumunod naman, addict naman daw si BBM. Yun naman ang para matanggal talaga. Para matanggal talaga. Hindi rin nagtagumpay. Lumabas yung pulburong video. Hindi rin nagtagumpay. Biro nyo po, ang daming paninira kay BBM. At eto na nga, naupo na si BBM. Eto pong picture na to, eto po yung paghihiganti naman ni BBM. Eto po, yung pumunta si Digong, nakikiusap na halos lumuhod sa Pangulong Bongbong Marcos, yung strong leader nila na miminger ng katulong. Aray ko. Ha? Eto pong larawan na to na magugugel nyo, nakikiusap po si Digong dito na kung sakali po wag naman daw siyang ibigay sa ICC. Wag daw pong ibigay sa ICC. Yan po ang pinakausap niya. Nung kinausap niya, wag mo naman ako bigay sa ICC. Magiging maayos ako. Biro mo ang kapal ng mukha ni Digong. Pagkatapos nila siraan sa tax, pagtapos po nilang siraan sa pulburong video, pagtapos nilang gawan ng kwento, putang ina si Digong pupunta po sa Malacanang nakikiusap. Dahil nararamdaman niya na yung ICC, ayaw niya pong paaresto. Unang pakiusap, pangalawang pakiusap, wag daw pong tanggalin ang pogo dahil marami daw po mawawala ng kita. Aray ko. Wag daw tanggalin ang pogo. Pinapakiusap niya pa si Michael Yang. Diba, dumating pa nga yung punto, tanggalin na yung pogo pero wag nang iungkatin. Kalimutan kasi iniimbestigahan yan sa House of Representatives Parang wag nang alungkatin, ayos na yung pogo. Ganun po kawalang yatong pusang inanto. Biro nyo ang unang bungad niya, pagtapos niyan siraan yung pagkatao, pagkatapos niya pong walang yain yung tao, pagkatapos taniman ng mga maraming akusasyon, makikiusap siya, wag siyang ibigay sa ICC. Ano ka, kupal? Aray ko. Hindi po pinagbigyan ng Pangulo. At sabi niya pa, yung pogo, hindi rin pinagbigyan ng Pangulo. Hindi rin pinagbigyan. Wala. Lahat po ng nire-request ni Digong, puro kademonyo ang pogo, Michael Yang, ICC. Wag na daw. Kala mo kung sino pa umasta. Kala mo maganda yung ginawa sa Pilipinas. Aray ko. Wala. Ang pagkasabi na ng Pangulo, ang sabi niya ni Uncle BBM, what can I do? What can I do? Sabi ni BBM, maybe it's impossible. Aray ko. Ha? Sasabihin ng iba dyan, Yolo, bakit alam mo yung maybe it's impossible? Nandun ako sa ilalim ng lamesa Aray ko. Andyan ako dyan sa ilalim ng lamesa. Ay, kinig ako Sabi ko. Aray ko.
Yan ang sinabi ni BBM. Imposible. Yan ang binitawan sa kanya. Ha? Imposible yung inihingi mo. Imposible. Pagkatapos nun, nabalitaan ng Pangulo within 1 week, pinagpaplanuhan na buhay niya. Within 1 week po, persahan. Ayan, lumabas na, pansin nyo, may lumabas na FGF. Yung FGF, sila Dadoy. Lumabas na po yung mga retired military. Oh, lumabas na. Nagsilabasan na po silang lahat. Lahat ng mga kasangkapan ni Digong, nagsilabasan na kung mapapansin nyo. Dahil desperado siya. Hoy, pare Eduardo, thank you. Nandiyan ka, anino ang peg mo. Hindi, sa ilalim akong lamesa eh. Sa ilalim akong lamesa. Ganyan ako. Ina, ito yung namimingger eh. Ito yung namimingger eh. Ito. Ang pangin na ito, nakadaya pero. Aray ko. Yan na po, sunod-sunod na po yan. Sunod na po ang pagwawalang niya sa Pangulo. Kung mapapansin niyo po yung timeline. Ayan, FGF, retired, andyan na yung mga Marines, andyan na yung lahat. Name it. Mga pakanaya ng mga Duterte. Ngayon, dumating yung ICC. Alam ni BBM gagawin niya. Alam ni BBM ang gagawin niya. Alam mo, sa mga kaaway mo, huwag mong papakita yung weakness mo sa mga kaaway mo. Bobo si Digong eh. Pinakita niya yung weakness niya kay BBM. Ang weakness niya, ICC. O yun, sa pool. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga DDS. Dinidilaan ni Digong yung puwet ni BBM. Ang sabi ni BBM, that's impossible. Aray ko. Yan po yun. Kita nyo from Sandro, request. Mahilig po talaga yung kampo ni Digong mag-request. Ganito, humingi ng pabor, humingi ng ganitong pabor. Kaya, tuparin mo yung pabor na to ha, may utang na loob ka sa akin. Si utang na loob yan si Digong. Tuparin mo to, may utang na loob ka. Ano mo to, may utang na loob kayo sa amin. Aray ko. Ngayon, nasan ka na ngayon? Mamamatay ka na, hayop ka. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, udas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama sa sobrang kapal.
para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip, taong bayan hindi nadinig. 10 utos kaibigan, huwag magnakaw sa tao. Singungaling